sa ating lahat at mga kagaya ko pong OFW dito sa Hong Kong. Pagbaguhan ka po dito sa Hong Kong guys, unang-una, mahirap po talaga. Unang-una, talagang di mo masisikmura yung mga words na lalabas sa ating mga amo. Alam nyo guys, ang pag-OFW dito sa Hong Kong parang sugal yan. Sa una, bihira yung among sa umpisa is talagang pinapakita yung talagang ugali. Most of the time po dito, ang mga amo po natin, talagang hindi natin alam kahit naman po tayo, hindi tayo kilala. So, para po tayo ganahan sa ating araw-araw na pagtatrabaho dito sa Hong Kong, guys, unang-una, isipin po na lang natin kung anong hirap bago po tayo pumunta dito, di ba? Una, sa barangay pa lang, pagkuha pa lang ng sedula, police clearance, NBI, pipila, kukuha ng passport, mag-a-apply, trainings, pag-a-apply dito, paano makakuha ng placement pay, yun po ang ating tatandaan. Alam niyo po, pagpunta pa lang po natin dito, di po ba napakahirap? Pero yung hirap po sa pag-apply, mas mahirap po dito sa umpisa ka. Alam niyo po, bago ka dito, unang-una, iwasan mo muna yung reklamo. Pangalawa, makisama ka na lang. Pangatlo, enjoyin mo na lang. At pang-apat, unang-una, ito po, trust God. Kung pumunta po tayo dito is for yung pakay po natin is magandang buhay sa pamilya, sa atin, sa future. Pag pumunta tayo masyadong mareklamo. Kasi alam mo, the more nagre-reklamo po tayo, the more po tayo na nai-stress. But the more po tayo ini-enjoy natin. Hayaan nyo lang kasi ang araw lumilipas naman eh. Ito na lang tandaan nyo. Pag kayo minura, hindi naman kayo memorize sa Tagalog eh. Hindi nyo yung maintindihan kasi Chinese sila. Hayaan nyo na lang. Pag-pray nyo na lang. Magsimba na lang kayo. At ito sa lahat. Huwag nyong imamaritis yung inyong amo. Alam nyo kung bakit? God knows everything. The more na pinakikisamahan nyo ng hindi maganda yung amo nyo, ano po sa inyo, kumbaga pag nagtanim ka, di ba? Nagtanim ka ng mabuti, ani ka. Kung alin tinanim mo sa amo mo, yun po anin mo. Naging bago din po ako dito, hindi po madali. Hindi po madali. Talagang araw-araw wala kang alam. Sasabihin sa'yo ng amo mo. Yan po. But to God be the glory, napagtagumpayan nyo po dito, unang-una talaga, tiis. Yan. Ulit ko na naman po, tiis. Kasi yung words na tiis na yan, nandyan lahat. Alam mo, magtiis ka sa bunganga ng amo mo. Magtiis ka kung ano yung kinakain mo. Magtiis ka lahat. Yan. Alam niyo po, ang salitang tiis is isang words lang yan, 4 na letra lang, pero alam niyo po, yan po ang magdadala sa inyo po ng tagumpay. Sige, yung tiis na yon, nandun na kasama yung trust sa Panginoon po. Kasi kung wala po tayo sa Panginoon, talaga pong lagi po tayong magrereklamo. Alam niyo po ang sa Panginoon, pag nasa Panginoon ka, talagang maiwasan, mami-minimize mo yung reklamo po. Pag nawala ka po sa Panginoon, reklamo na lang, konting kibot reklamo, alam mo, iwasan mo kapatid yung reklamo, alam mo, ay sus, pag nawala sa buhay mo ang reklamo at instead na reklamo, ginagawa mo ng solusyon, alam mo, mababago ang buhay mo. Dahil dito po sa Hong Kong, di po madali dito. Akala nila pag nag-day off tayo, ganon. Pero sa 6 days po namin dito sa pagtatrabaho, alam niyo po yung 450 square meters na bahay yun, ilinisan mo yun ng bago ka matulog. Alam mo bakit? Linis. Malinis na linis. Dito po is, sasabihin ko po, ang mostly dito perfectionist. Kasi, siguro, ayaw nilang sabihin natin, ayaw nila tayong nagpapahinga. But to God be the glory, pag nakahanap ka po ng mabuti talaga at ka-vibes mong amo, alam ko baka dito ka na tumanda. So ang payo ko lang po sa mga bago is pakikisama na lang po. Huwag po kayo puro reklamo. Kayo po ang dapat ang mag-adjust, hindi po sila ang mag-adjust kasi tayo po yung pumunta. So tayo po ang mag-adjust.
Kasi alam niyo po, pag nakitaan po tayo ng mabuting asal at ugali, alam niyo po, tao din po sila niyan. Kapare-parehas lang po tayong may damdamin. Ayan, nasasaktan, di ba? Pero pag iwasan po natin yung reklamo, alam niyo po guys, 100%. Baka dyan ka na, mag-iisang amo ka na lang dyan hanggang sa lumipas. Kasi alam niyo po, ang mga, ito po, isang tips, kailangan ang pagbutihin mo yung pagluluto. Kasi yan sila maselan. Pagluluto, pag-aalaga. Ang pinakaano po dito, pag-aalaga ng bata, pakikisama, honest, at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan ka sa malaki at maliit na bagay po. So, mga baguhan po dito sa Hong Kong, huwag po masyadong mareklamo. Instead na magreklamo po kayo, magbasa po kayo ng Bible. Alam niyo po, gagaan po yung inyong pakiramdam. Katulad ko po dati, talagang nung first time ko dito, ang hirap. Isang araw ko pa lang noon, ay agawid ako. Sabi ko noon, but hindi. Kasi ang laki ng utang ko po noon. So, payo lang po sa katulad kong OFW, mag-tiis po kayo. Tiis. And enjoy habang magkukuskus. Bye-bye!